Hi guys! Hindi pa rin talaga ako sanay magsalita sa harap ng camera. So, kailangan ko lakasan ng boses ko kasi baka hindi niyo ako marinig. Wala akong mic. Yung cellphone na yung gamit ko. Um, Halos 3 linggo akong walang upload. Kasi ang daming nangyari. Share ko lang sa inyo. Bukod sa mahirap pala mag-vlog or mag-video kapag ang dami nangyayari sa buhay mo. Kapag dumaan kasi kami sa yung paano ko ba explain? Hindi naman sa siguro wala talaga. As in, wala talagang magagamit sa araw-araw. Hindi ka gusto mo lang mag-focus sa buhay mo, hindi mo magawang mag-video, hindi mo magawang i-share kung ano nangyayari sa'yo sa araw-araw. So, kahit kunti lang naman yung aking subscriber, wala pang 50. Gusto kong i-continue yung aking YouTube. Gusto kong i-share sa inyo. Ang nangyari sa amin ay nag-apply kami ng trabaho, then nag-training kami ng siguro mga 3 araw na magkasunod-sunod. Tapos yung pera mo lang ay pamasahin nyo lang, sapat lang makaraos sa isang araw, pero alam mo yun, pinilit nyong kayanin yung mga nagdaang panahon sa buhay nyo. Tapos, after, paano ba to? Ayun guys, tutuloy ko yung sinasabi ko. Kasi, yung asawa ko, may trabaho siya. Tapos, hindi siya pinasweldo ng kanyang company kasi parang hinold yata nung director niya. Pero sabi naman ng director niya, hindi naman daw. Nagkagipit-gipit kami kasi syempre, inaasahan mo yung pera na yon na darating sa araw na yon, sa date na yon. Alam mo naman, syempre, babayad tayo ng bahay kasi nag-rent lang kayo ng bahay, ng bills, diba? Basic namang needs talaga natin yan, yung pang araw-araw. So, dahil ina-expect mo yung pera na yon, hindi siya dumating. As in, dalawang 15 and itong katapusan. Wala talaga. Anong date na ngayon? December na. Yon. So, kahapon, dahil naghihintay ng aking asawa, sabi niya, ihulog na raw yun dahil hindi na siya maghihintay pa. Kasi, halos 1 buwan na yung pagbibigay para maibigay ng company yung para sa kanyang sweldo. Then, yung sinabi ko sa yung in-applyan namin na trabaho, nag-apply kami kasi kung yung trabaho nga ng asawa ko ay na-delay na yung sweldo niya, ano pang aasahan namin? What if hindi na yung ibigay? Kaya nag-apply na kami ng ibang trabaho habang hinihintay niya yung hinihintay niyang sweldo doon. So, sa awa naman ng Diyos kahapon, na-isend na yung pera. So, nakasweldo na kami. Tapos, itong mga nagdaang araw, ewan ko kung na-encounter niyo to, October, regular kasi, regular yun naman yung means ko eh. October 3, yun, lagi 3 or mag-a-advance lang dyan ng 2 araw, 1 araw, or malilate lang dyan, diba? Gano'n naman yung
ano natin, ang pagbibilang ng regla. October 3, nagkaroon ako. So, 3 days na yun, 3 days. Yun guys, October, nagkaroon ako ng 3. So, yun ay normal naman yun. Tapos, October 28, nagkaroon ako ulit. So, 3 days yun. Then, umabot yung patak-patak niya ng yung 1, 2, 3 to 4 yata yun na November. So, nag-expect ako na November 28, magkakaroon ako. Kasi, bago sa akin yun, yung nagkaroon ako ng October na 2 beses. Pero, depende pa rin yun sa cycle natin, di ba? Tapos, hindi ako nagkaroon. And then, bago mag-28, mga 26, 27 yata yon, nagkaroon ako ng spotting. So, ano lang talaga siya, parang brown siya, na parang hindi mo siya ma-identify kung dugo ba siya o hindi. Pero, dahil may kulay siya, dugo yon, spotting yon. Then, pag nagkakaganon kasi ako, ine-expect ko kinabukasan, meron na ako malakas. Or kung hindi, sa sunod na araw. Then, sobrang nagka-cramps yung aking lower back and then yung aking puson. Sobrang sakit talaga niya. Tapos, naghintay ako, wala talaga. Nawawala naman yung cramps niya. Then, mga sumunod na araw, magka-cramps na naman yung puson ko, din yung lower back ko. Pero hindi ako nag-e-expect na baka buntis or ano, 'di ba? Kasi pag na-delay ka na, yun yung ine-expect talaga natin. Although matagal na rin namin gustong masundan yung aming anak. Then nung December 3, nag-expect ako na dadatnan ako. December 3, wala talaga siya. Hindi siya dumating. Di yung count nun mula November 28, ganon, delay na ako ng ganon. Tapos, dahil nga 'di ba naikwento ko sa inyo na halos wala kaming magamit sa araw-araw, hindi ko magawang mag-PT kasi ni PT wala kaming pambili. Kasi nga, hindi pa ibinibigay yung sweldo ng aking asawa. Wala kami talagang, instead na mag-PT ako, pambili na lang namin ng bigas. Hindi ako nakapag-PT. Etong mga, kailan ba yan? 15 ngayon, December 14 ngayon. So, pang-apat na araw na yung regla ko. Nung niregla ako, 14, 13, 12, 11. So, mga December 11 nagkaroon ako. Then, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Nung gabing yun. December 10, sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit-sakit ng puson ko. Yung pag-ihi ko, meron siyang may spotting siya. Pero kaunti pa. Kinabukasan, yung panty liner ko, hindi siya puno. Meron ulit siya. Tapos, yung buong araw na yon, nagnapkin na ako. Hindi pa rin siya ganong kalakas na normal na regla. Tapos, ang sakit-sakit ng puson ko. Ang sakit ng left and right sa may hita ko. Ang sakit talaga niya. Sobrang sakit. Tapos, ang pangatlong araw ko, ganun pa rin siya. Hindi pa rin ganun kalakas yung normal kong regla na sobrang lakas. Di ngayon, nag-PT ako kasi nga, may pambili na kami ng PT. Nag-PT ako, negative siya. So, siguro, cost lang yun ng stress siguro. Na-stress lang siguro ako ng sobra. Dahil nga, sa buhay namin, alam mo yun, na halos pag-aaral ng anak namin, naapektuhan na.
Dahil malayo yung school ng anak namin sa bahay namin. Bago pa makasakay yung anak namin, lalakad muna kami papunta sa sunod na barangay kasi nga walang tricycle dito. Mga siguro 300 meters yung layo mula doon sa sakayan. Yun. Natatawa ko guys kasi yung anak ko tumatawa sa harapan ko. Hindi siya sanay na may kinakausap akong camera. Gusto ko lang i-share sa inyo yung moment na yun na nangyari sa akin. Kung sa inyo ba, nangyayari din ba yun? Kasi research ako na, ano yun, parang miscarriage or ano. Siguro, hindi naman siguro miscarriage yung akin. Siguro, sobrang stress siguro talaga yun. Although, bago ako nagpili talagang sinabi ko na sana, kahit, sana, siya, kasi 3 years old pa lang yung anak namin. Gusto na talaga namin siyang sundan. Then, gusto na rin ng anak namin ng kapatid. So, tatry na lang tayo sa susunod. Kakaririn natin yan. Kailangan siguro mag-take ng mga healthy food. Aminado naman ako na talagang halos wala kaming kinakain ng mga nakaraang araw. Kaya siguro, ganon, bukod sa stress ako. Kaya nagkadilig-dilig siguro yung period ko. So, sana next month, mag-success na tayo, di ba? Para masaya yung aming panganay. Si hi, nandito siya. Lumapit siya. Ipakita ka. Come here. Ayaw niya guys. So, wag natin siya pilitin kasi ayaw niya. Yun lang yung share ko sa inyo. Yun lang guys. Bye. Bye. Bye ka, dali. Papatayin ko na. Dali, yung ganda-ganda mo. Ipakita mo. Dali na.